Good evening po everyone. Ang isi-share ko po ngayon is continuation ng Seven Seals, which is the third seal, the Black Horse Rider. So, mababasa po natin yung Black Horse Rider sa Revelation chapter 6 verse 5 to 6. Sabi doon na, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see," and I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard the voice in the midst of the four beasts say, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and hurt not the oil and the wine." So, may binanggit dito na pair of balances. So, first is binanggit yung black horse. Ano ba yung black horse? So, katulad nga diba ng third seal, yung first seal, second seal, nag-switch lang siya sa color, pero same lang siya ng anyo. Pero yung rider, iba yung dinidescribe sa rider. Ito yung side ni Satan, which is made up by Satan na nag-iiba lang ng kulay. So, iisa lang sila lahat. Same spirit. Itong third seal is na-revealed na siya ay black. So, from the color that is black, Satan was not contented with persecuting the Christian. Ibig sabihin, hindi siya satisfied na pinatay niya yung mga Kristiyano. Kundi, gusto niya, dahil nga diba, may nangyaring pandadaya sa first seal, may pandadaya uli sa black seal as third seal. Nag-change siya na from red, galing nga sa persecution, is nag-change siya ng black color. Ito yung ini-introduce niya yung succeeding of the ages na the Sardisian and the Philadelphian ages. So, yung color na black is sinisignify niya yung greed and abuse. Na yun nga, kilala natin yung iglesia na yun. Na yung iglesia na yun, nag-charge siya ng money sa mga nabinas. And nag-charge siya ng money na alisin yung soul sa purgatory. So, yun nga, yung mga purgatory, kailangan mong magbayad para maligtas yung isa sa mga kakilala mong namatay. At iba pa. So, ayan. Bali, parang ang tinutokyaw dito is yung ang kinukuha lang nila dahil nga greed and abuse, ang kinukuha lang nila is yung habol nila is yung pera. So, ibig sabihin, merong suspicious na nangyayari sa likod ng work na ginagawa nila. Bukod sa doktrina, false teaching, meron silang, yes, ito yung including sa false teaching na ginawa nila. Yun nga yung pagbabayad para may mailigtas ka sa kalangitan mula sa purgatory. So, yung purgatory at saka yung iba pa na mga pamahiin at iba pa, hindi siya nakasulat sa Biblia. So, masasabi natin na yun lang ay gawa ng tao, man-made. So, man-made doctrine na etong yan nga yung nagsisell sila ng indulgences and sa mga indulgence sa mga mayayaman at even though may hirap, di ba, nabulag nila yung mga may hirap na tao na kailangan nila magbayad at kapag hindi sila nagbayad, hindi sila maliligtas. So, iyan yung position ng church na nag-exchange sa properties na sabi doon, gold and land. Diba? Sinisimbolo niya yung pair of balances dun sa Revelation chapter 5. Sa 6, yun, 5 sa verse 5, na yung pair of balances, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. So, ayun. Yan yung ibig sabihin nun. Ang habol lang nila is yung pera. The black horse rider was holding in his hand. Itong iglesia na to, nag-occur sila na nung sa mga tao, diba, nag-exchange sila ng spiritual favors sa money. So, itong whole thing na to, ini-explain dito na yung a measure of wheat for a penny and 3 measures of barley for a penny. Itong iglesia na to, nag-start siya na naggawa siya ng salvation na expensive, yung tinatawag na commodity. So, ito yung ginawa niyang relihiyon
pero ginawa niyang big business. So, pinagsama niya yung religion sa big business. Nagtiteach sila ng creeds, merong sense yung teaching nila, pero on another side, dogma, na walang sense yung iba, pero bulag yung mga tao, na relihiyon. So, kapag basta naniniwala ka lang kay Kristo, sumali ka sa relihiyon na yun, may relihiyon ka na permanente, or temporary, ligtas ka na. Yun yung isip ng iba. So, ayun, ganun kabulag. Diba? Meron silang teaching ng creeds and dogmas out of the man's idea instead sa pure na Bible. Hindi nga nila minsan pinapabasa yung mga tao nila ng Biblia dahil nga they are afraid na they can be caught na mali yung tinuturo nila. So, ito yung sabi ng saved by works and obedience, tenets of the church, this church, rather than by believing by faith in the word. Ito yun. So, iglesia na to, yung secret church na to, sa iglesia natin, sa age natin, hindi nagpapatalo yung ang Diyos. So, sa side ng Diyos, hindi dapat kailangan matalo. Nag-raise ang Diyos ng tawag natin dito na counterfeit na man. Ibig sabihin, this is the standards of the true Christian by giving them up the spirit of the man. So, pag sinabing man, ito yung gifted ng wisdom and knowledge. Ito yung face of a man, spirit of a face of a man, na meron silang gifted ng wisdom and knowledge, na yung face of a man, ito yung isang matalino, wise man. And so, sa start na to, na makikilala natin sa iglesia na yun. So, huling iglesia is, bago maghuling iglesia is naibigay yung mga reformers. And, diba, it was the age of reformers. Ibig sabihin, binuksan yung pinto na galing sa Diyos before yung Christians before yung mga Kristiyano sa panahon na to. Sa panahon na yun is mag-evangelize, 'di ba, sa buong mundo. So doon na preach na nakita kung gaano sila kabulag doon sa iglesia na yun. Revelation chapter 3 verse 8, yan yung proof. Sabi doon na God opened the door before thee, and opened the door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast no denied in my name. So, may binigay ang Diyos na tao para mag-speak ano ba yung katotohanan. Etong time na to, ito yung nangyari yung separation of church and state na enacted sa law. Ibig sabihin, nung time ng mga Reformation, na yung mga men that filled with the Holy Ghost, sila ito yung time ng printing press, 'di ba, na invento sa Germany by a man known as Gutenberg. So doon nila nagawa yung Bible, 'di ba? Naipakalat pa mismo yung Biblia. Tapos doon namulat yung mga tao. Na-printed hanggang sa yung katotohanan is lumabas. So, ibig sabihin, hindi pinapabayaan ng Diyos na mag-stand out yung kaaway. So, sa age ni Martin Luther, kilala natin si Martin Luther, yung messenger na, di ba, yung backstory niya from the Catholic priest, nag-protest siya dun sa Roman Catholic na by exposing the abuses and papacy in its false teaching, na gumawa siya ng 5 thesis, di ba? Nagturo siya ng justification nun, the just shall live by faith. Ito yung inintroduce niya yung doctrine. Hindi lang siya yung nagturo, kundi si Wesley din sa sanctification na tinutukoy sa holiness. Di ba yung listahan na yun? Iyan yung listahan na yung turo na mga dumidepensa dun sa mali. At yung iba pa. So sabi nga dun sa Bible na touch not my anointed was the message kung saan binigay ng Diyos defense dun sa kaaway para sa mga tao. Sabi dun sa verse 6, sabi dun na hurt not the oil and the wine has a spiritual connotation. Kasi yung oil, sinisignifies yun dun sa anointing. Diba, binigay na yung Holy Spirit after ni Kristo mamatay and sa lahat ng tao. So, yung anointing na yun is para mabigay yung katotohanan of the Holy Spirit which God gave these reformers. Ibig sabihin, even though binigay na sa atin yun, is kailangan may magpatunay pa. Yun yung reformers dun sa time na yun. While sabi dun yung wine, nakasulat dun na sinisignify to sa stimulation of revelation, which this
men experience in knowing and believing the truth for their age. So, ang kailangan natin sa panahon ngayon is yung oil. Sabi doon, yung oil, kailangan natin yon para maging yung anointing na yun and Holy Spirit para maging wise men tayo na katulad ng spirit ng face of Ammon. Meron tayong wisdom and knowledge na hindi tayo madadaya ng kaaway. Katulad nung fake na iglesia na yun na yung gumawa siya nag-religion pero pinagsabay niya sa big business. So, ayun, ito yung sabi dun yung pagka-Berean. Kailangan mag-search tayo para malaman natin. So, yun lang po everyone. Sa susunod po yung fourth seal.